Ngayong gabi, Paano nalubog sa utang si Ami? totoo bang napapasa ang kasalanan sa mga anak at sa susunod pang henerasyon? Tunghayan ang kasagutan sa pagpapatuloy ng kwento ni Ami Pagdanganan. Itinuturing na savior ni Ami ang nakarelasyong jail officer mula sa pang-aabuso ng ama. Nakilala niya ito nang makulong ang ina sa kasong estafa. Tinulungan siya nito sa kanyang pag-aaral hanggang makatapos sa kolehiyo. Sa kabila ng pagkakaroon ng legal na pamilya, naging responsableng ama ang partner ni Ami. Hindi man ito natutulog kasama nila, sinisigurado nitong umuuwi siya sa kanilang bahay para bigyan ng oras ang mga anak. Muli namang nagkalamat ang relasyon ni Ami sa kanyang ina. May tinatawag sa psychology na reaction formation. Kung sino yung pinaka-hate na hate mo sa pamilya mo. Yan yung palagi mong piniplease. Kasi it's like, love me, please love me. I want your approval. Hindi kami close ng nanay ko, pero siya lahat yung minana ko. Paging kabit niya, utangera niya. Nung nasa kulungan kami, doon kami naging mother and daughter na parang naging very close. Kasi we talked about boys na nakawala siya. Nakagraduate ako ng college, tapos naging teacher ako. Nag-venture kami sa business, alahas. Tapos binibigyan ko ng alahas yung nanay ko kasi binibenta niya, magaling siya sa sales eh. Kaya niyang ibenta ang poste ng Meralco. Ganon siya, ka-charming. Pag kwinentuhan ka niya, maya-maya babayaran mo na siya ng cheque. Pero hindi mo alam bakit mo siya pinautang. Nagulat ako, 100,000 na pala yung nakuha kong alahas sa co-teacher ko. So nung hininto ko muna kasi masyadong marami na, hindi na nabayaran ng nanay ko. So nasan yun? Nasan yung mga pera? Sinasanla niya. Or binibenta niya ng mas mababa para lang kunwari makakapag-remit siya sa akin. So you imagine yung galit ko. May hatred dun sa nanay ko na so, na-estafa ako, no? Di wala ako ngayon sweldo. Dahil nagbabayad ako sa co-teacher ko, eh. Doon na ako na pumasok sa 5-6, doon na ako pumasok sa rediscounting. Sa loob ng 5 taon ay naging mahirap ang pasok ng pera kay Ami. Hindi rin siya tinulungan ng kinakasama na mabayaran ang mga utang. Parang ito lang yung kaya ko, ha? Upa ng bahay. The rest, hindi ko na kasi ganito lang naman sweldo ko. Pinaaral na kita. Tama naman siya. So, nung pumasok na ako sa mga aggressive ventures na hindi niya alam, hindi niya ako nire-rescue doon. Kasi parang outside may ano yan. And yun, nakasama sa sama ng loob mo and all. Na-hire ako, Dean. Inuutangan ko ang janitor namin, inuutangan ko yung teachers. Dami kong tatalbog na cheque, rediscounting and all. Pero I look presentable. Siguro postpartum din, no? Nanganak ako. Wala akong pambiling gatas. Tapos di kami nag-uusap nung daddy niya kasi nga, naiinis din siya sa akin. Ganun ka, wala kang pera, wala kang sweldo. Ano bang trabaho mo? Akala ko ba, din ka? Bakit ganoon? Sinisikap man niyang mabayaran ang mga utang, hindi ito naging sapat para maiwasan ang mas matinding problema. And then, dumating na yung tawag na papademanda na ako. So, nakita ko yung sarili ko sa loob ng kulungan, kasama ko yung 2 kong anak. And yun yung full circle na sabi ko sa sarili ko, nabuhay ka sa kulungan, mamamatay ka sa kulungan. So parang sabi ko, patayin ko na lang yung sarili ko. Paano kaya na-attract sa jail guard si Ami? Dahil ba natulungan siya o love at first sight? At paano hinarap ni Ami ang katotohanan ng may legal na asawa itong si jail guard? Alamin natin yan sa kanya mismo. Joining us here is Ami Pagdanganan. Welcome again to the show, Miss Ami. Thank you. So, Ami, pakikwento mo sa amin kung ano ang naging buhay nyo ng partner mo.
Opo, kasi as Sir Peter, going back dun sa tanong mo kanina, no, paano ka na-attract, visualize nyo po. Oh. Men in uniform with savior complex. With Savior. Diba po? Tapos, may isang damsel in distress. Right. Diba po? It's like the perfect environment. Right. The perfect match at that moment. Yes, opo. And pagka nandun ka sa sitwasyon, di ka na mag-iisip. Kasi feeling mo, ay, romantic movie against all odds. Yeah. So that's what happened po na love at first sight po, pwede rin. Kasi ako po ang nag-pursue. Because nung nandun po ako sa kulungan, marami pong nanay, yung anak mo pala, nanay, di ba po Mayora yung nanay ko. So parang ayoko po, ayoko sa kanya. Binata pa nga po yung mga nag-a-approach. Except for this person po na, sabi ko, parang iba yung approach niya. Kasi ayaw niya po, binibigyan lang po ako ng baon ni nanay, baon ni Ami, nay. Tapos alis na siya. So parang nako-curious ka naman na. Tapos alam niya Doesn't po. even interact with you. Yes, tapos alam niya po na very young, magkakaroon ako ng kaso. Ako po parang out of desperation and looking for a savior. Pero habang kinakasama mo siya, so naisip mo ba na meron pala siyang iba legal na asawa? Initially po, syempre hindi ko alam muna. Oo. Parang edad ba naman yun? Wala ba naman? Pero you're young, 17, 16, 18, hindi mo naiisip. Nung first time ko pong nalaman, parang na-shock po ako. Pero wala ka na magagawa. Parang Kasi in love ka na. Yeah. there's no way out. Parang sugal todo na to. Yan po yung nangyari. Kasi parang the idea na mawawala siya sa buhay ko, parang mamamatay ka, parang protection barrier mo po yun eh. Parang pag nandun siya, hindi ako mapupuntahan ng tatay ko. Safe din ako sa ibang mga umaali-aligid. Right. Kasi correct. they would say, oy, wag mong anuhin yan na, ni tata. Ano yan? Alam na po nila. So parang nagkaroon ka ng, in a way, parang meron ka sa kulungan na stature. Parang ganoon po. So, Ami, na-in-love ka sa lalaking may asawa, nalubog ka sa utang, then nagkaroon ka ng estafa issue. Inisip mo ba, why am I following in the footsteps of my mom? Did that ever come to your consciousness na parang natatrap ako dito? But before you answer, ang kasagutan at iba pang katanungan sa aming pagbabalik. Diyan lamang kayo. For the first 5 who will call, magbibigay si Miss Ami ng set ng books na yan. Call 8737-0700. Tumawag na kayo agad-agad. Welcome back to the 700 Club Asia. Balikan natin ang ating hanging question kay Ami. Ami, nang malubog ka sa utang at sumama ka sa lalaking may asawa, naisip mo bang nauulit yung history? Kumbaga parang namamana mo yung napagdaanan ng nanay mo at ngayon ay ikaw naman ang gumagawa nito. During the time po, Miss Miriam, na you're going through that, di mo naiisip yon, di ka nagpo-proseso, go ka lang ng go. So parang naisip ko, normal naman. Kasi lumaki ako, nakabit din yung nanay ko. So parang okay lang, imprinting, at pinalaki niya rin kami sa utang. So parang ang tumatak sa isip ko, the only way for you to earn ay mangutang. So parang akin po ay normal siya. But now that I'm in this situation na naaral ko na po yung namapa ko yung pain ng aking parents po, na-realize ko may tawag po pala doon yung imprinting and reenactment. Yung the trauma that you keep on repeating over and over again, hoping to have different ending. Pero sa harap ng matinding pagsubok, mayroon bang pagkakataon na lumapit ka sa Panginoon? May pagkakataon po na galit na galit. Puro kagalit. Narala ko po noon, naglalakad ako ng kalye. Alam niyo po yung nakakita kayo naglalakad mag-isa. Di ba po na alam mo na parang, ay, mayroon ata siyang something sa brain. Nangyari po yun sa akin na parang
Wrestle. Opo, sa nanay mo at sa tatay mo na kayo may kasalanan ito, and then you're also asking God, why did you allow bad things to happen to people na hindi naman deserving of ganon. So, lumapit ako sa Diyos with so much resentment. So in your anger, Miss Ami, may pinagsisihan ka bang sa nangyari sa'yo? Did you ever ponder and begin to regret perhaps this happened because of this? Hindi ko po masabi na pinagsisihan ko na yung utang, estafa, yung pagpatol sa asawa. Looking back na ngayon yung sitwasyon ko because now parang nagiging maganda siyang testimony. Pero ang pinaka-pinagsisihan ko po, pinapasa ko sa ibang tao yung galit. Galit ka sa buong mundo. Galit ka sa nanay mo. Galit ako sa estudyante ko. I was not a very mabuting guro that time. Na parang, babagsak kita. Hindi ka pasado sa standard ko. Galit din po ako sa mga co-teacher ko. Yung parang, hindi po ako team player. Basta papasok ako dito, sweldohan niyo ako, magtuturo ako, aaralin ko. And dahil nga po maaral ako, parang I look at myself na mas matalino ako. Basta matalino ako, okay na ako, mako-cover lahat ng mga basura. At yung baho ng aking past. Yun lang po yung parang looking back, parang naisip ko, yung mga estudyante ko, yung pinasa ko yung anger sa mga taong hindi naman deserve. Even my kids po ay nakaranas din nun. Talagang hindi maitago no? Right. Yung resentment, yung Sisingaw. bitterness, sisingaw, and hurt people, hurt other people. Tama po. Anong mahalagang naging aral mo? Ngayon po, meron po akong workshop about finances. Kasi po, meron po akong book about that. And relationship din naman. So ngayon po, naintindihan ko pa when I talk to, mga married couple, and yung lagi tayong women empowerment, ang mga kumakabit. Ano yan, walang kwentang babae, parang gano'n. Parang may gano'n po tayo na. Pero in my case po, parang I'm saying, we are coming from a different narrative lens. Na nagigilty ka ba na nang-agaw ka ng asawa? Hindi. Talaga? Wala. Even my mom, tinanong ko pa, Ma, hindi ka ba nahihiya na pinapaalaga mo pa kami sa ano? O, hindi ko alam. Bakit? Masama ba yun? Kasi we're coming from a place na nasusugatan kami. So, desperation and survival, yung asawa mo yung nakuha ko eh. So parang if the wife is focusing on the mistress, mahihirapang masolve yung problem. Kasi may sugat yung mistress. It has to be within the context of your marriage. Kasi God is at the center of that marriage naman. Thank you so much, Ami. Abangan bukas ang karugtong ng kwento ni Ami Pagdanganan. Ang dami kong utang, dami kong sikreto, ang dami kong galit sa puso ko. Dumating na yung tawag na papademanda na ako. Nakita ko yung sarili ko sa loob ng kulungan, kasama ko yung 2 kong anak. Nasabi ko sa sarili ko, nabuhay ka sa kulungan, mamamatay ka sa kulungan. So nung gabi na po yun, inis ko basagin lahat, wasakin yung buong bahay, sunugin ko.